Naku, ito na nga mga kababayan. Ipapatawag na yung mga madadaldal na mga alagad ni dating Pangulong Duterte dahil nga dito sa Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China na ito nga na ginawa ng dating Pangulong Duterte nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang isang presidente. Naku po, may nagsasabi daw na meron, may nagsasabing wala. So alam na natin yung nagsabi na meron dahil itong kadaldalan ni Harry Roque, mga kababayan, na ito na mismo ang nagpahamak kay Duterte dahil sa sobrang kadaldalan niya. Nag-umpisa lang to sa mga sinasabi niya eh. Siya mismo ang nag-booking sa amo niya na hindi natin alam kung bakit hindi pa ito sinipa ni Duterte dahil sa sobrang kadaldalan niya na hindi sila nagkakasundo-sundo at sabi rin ni Panelo na attorney Panelo na wala daw. So, hindi sila nagmi-meeting-meeting mga kababayan kaya nagtaliwas ang kanilang mga sinasabi. Kumbaga, sabi ni Roque, meron. Sabi ni Panelo, wala. So, sila ngayon ang dapat humarap dahil sabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, dapat talagang humarap sa Kongreso yung mga madadaldal na nagsalita na merong gentleman's agreement. Number 1 nga dyan, si Panelo at si Roque. Siyempre, hindi rin mawawala si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Panoorin natin to. Tina, Gab Lalo from Inquirer Online. Gab. Hello, sir. Medyo maiba lang ng topic, sir. Yung hearing tungkol sa gentleman's agreement between China and supposedly former President Duterte, may schedule po ba yun before session adjourns? Yes, we have already, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So, we'll try to, ferret out the truth kung ano ba talaga kasi as our president said, he was horrified. So are we kasi disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Although may nagsasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nakaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth so hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow up, sino-sino mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the past officials, yes. Up to President Duterte, possible, sir? Well, we can start out with the past officials kasi sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din yung isang press secretary nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So, ano ba talaga? Nabubudol-budol na naman. Binudol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Yeah. Thank you, Speaker. Thank you, Gab. We can accommodate 2 more questions from Mela Lismora of Channel 4 and Billy Vegas from Politico Abante. Mela, you're recognized. Hello, good afternoon po. Sa liderato lang po ng Kamara, una po nakikiramay po kami sa pagkawala nga ni Kong Barzaga. Kumusta po yung pagtanggap ng liderato ng Kamara Speaker ngayong nabawasan po tayo ng miyembro? At paano po yung magiging setup? Do we have information kung naiuwi na po ang katawan ni Kong Barzaga? And sino po kaya yung magiging caretaker? Sobrang lungkot kami lahat dito sa Kongreso, lalo na yung mga classmate ni Kong PD. Classmate ko yan sa 14th Congress.
close kami. Miski yung may bahay niya, si Mayor Jenny, na kausap ko kaning umaga lang, nasa US pa rin siya. At ginagawa nila yung mga documentations na kailangan na ibalik yung yung mga congressman dito sa Pilipinas. Meron din siyang mga pabilin, may sulat sa akin. At yung mangyayari, gagawa kami ng paraan na mauwi siya ng maaga. Kino-coordinate natin sa Consul General sa San Francisco. At pag bumalik, siyempre, we will express our condolences and pay our respects. Pero may mga wishes din yung pamilya, so we will observe that. And dito kagaya ng sa mga kaso na may namatay na isang congressman, siyempre we can also act as the caretaker for the district. Kaya malapit na ang election, 1 more year to the elections, kaya hindi na pwede magkaroon tayo ng special election. So we will have a caretakership agreement for the district for the time being. Opo. Okay na, Mela. Thank you. Billy Vegas from Abante Politico. Ihabol ko lang po, Speaker. Speaker, kumustahin ko lang yung trilateral agreement. Pinapainit lang daw yung tension sa West Philippine Sea. Yung trilateral agreement, hindi lang yan tungkol sa West Philippine Sea. The trilateral agreement, parang pinatibay lang yung bilateral arrangements between the Philippines, the US, at the Philippines at sa Japan. At yung nakikita mo namin ay pinapatibay at sa na-consolidate yan. At with respect to the West Philippine Sea, siyempre, mas titibay ang kalagayan ng sitwasyon ng Pilipinas tungkol dito sa mga areas na dinidispute ng China. Kay yung Japan at saka yung US is standing steadfast behind our national sovereignty and territorial integrity. Pero yung talang pinakamalaking bahagi ng trilateral ay yung sinasabing sa speech ko kanina, yung economic security na hinahabol ng Pilipinas dito sa mga ganitong klaseng arrangements na para patibay na ang ating ekonomiya. So that with the growth story of the Philippines and the policies ni President Ferdinand R. Marcos Jr., inimbita natin yung lahat mga investors, lahat ng mga negosyante, lahat ng mga big business na mag-invest na sa Pilipinas para lumago ang ating ekonomiya, makakaroon mas maraming jobs, at saka lumago yung livelihood, at saka siyempre revenue sa bansa. So it is based on that understanding, at in the long run it will really help us not just security wise but economically. Thank you. Okay na.